Rendell Tagalog Love Stories presents Sino kaya dito yung bigla na lamang nahimatay nang malamang mahal din siya ng babaeng mahal niya? Ngising sabi ni Tati. Napatingin ang lahat kay Alex na namula dahil sa hiya kaya nagtago siya sa leeg ni Trinity. Parang bata. Hoy, wag mo naman masyado ipakita sa amin ang clingy side mo, Alex. Sita ni Terence. Inggit lang daw kasi kayo kaya ganyan. Sumabat si Trev na pinulupot ang kanyang isang braso sa bewang ni Vanessa. Sus, bakit naman kami may inggit, aber? Pwede kong halikan si Megan sa harapan yung lahat eh. Nagmamalaking sabat ni Eros habang may ngisi sa labi. Mahina siyang hinampas ni Megan sa kanyang balikat pero ninakawan lang siya ni Eros na mabilis na halik. Magkakasama ngayon na magkakapatid at magpipinsan na sa Avedra. Nagkaroon sila ng bonding kasama ang kanilang mga asawa. Nasa isang resort sila kung saan sila lang ang mga tao dahil pinasara muna nila ito. Ngayon ay nagkakasiyahan silang lahat habang nakapalibot sa malaking apoy sa kanilang gitna. Oh, game! Laro pa tayo! Nakanino na ba? Tanong ni Daisy. Na kay Alex na. Patanong lang naman kasi ang ginawa sa kanya. Sagot ni Megan. Oh, ikaw na daw. Sabi ni Trinity kay Alex na umalis sa pagkakasiksik sa kanyang leeg. Ang tenga nito ay namumula dahil sa hiya. Hindi niya naman itatangging nahimatay talaga siya dahil sa sobrang saya noon. Pero nahihiya siya kapag pinag-uusapan. Kanino mo gustong magtanong at magutos? Tanong ni Trinity. Ang laro nila ay truth or dare. Pero sila ang pipili kung sino ang gusto nilang tanungin o utusan. Hindi ang taya ang magsasabi kung truth or dare ba ang gusto niya. Kundi yung mga taong magtatanong at mag-uutos mismo. Yun ang twist ng game. Dapat nga, paiikutin nila ang bote. Pero iba ang sinadjust ni Leah at Daisy. Tahimik na muli ang lahat at hinihintay kung sino ang nais ni Alex. Tumingin siya kay Terence. Dahan-dahan siyang umisi. Seryoso naman ang mukha ni Terence. Inuutusan kitang halikan mo si Vanessa. Utos niya. Nagsigawan ng lahat. Walang ganyan. Umayos ka. Huwag ang babaeng mahal ko. Sabi ni Trev na yumakap kay Vanessa na inirapan lamang siya. Huwag kayo. Laro lang naman to. Tsaka halik lang naman sa noo. Parang kapatid na din namin ni Terence si Vanessa, kaya walang issue. Ani Eros. Napatingin si Terence kay Tati, na casual lang ang ekspresyon sa kanyang muka. Hindi siya galit, o ano, kasi parang wala lang naman sa kanyang bagay na yon. Wife. Tawag ni Terence kay Tati, na lumingon naman, agad sa kanya. It's okay, hubby. Saka hindi naman ako magagalit o magsiselos. Laro lang to. At tama naman ang sinabi niya. Wala akong dapat ikaselos kaya huwag kang mag-alala, hindi ako magagalit. Marahang sabi ni Tati na hinaplos ang balikat ni Terence. Grabe talaga isang Tatiana. Masyadong mabait at mapangunawa. Ani Ariza na may ngiti sa labi. Pumunta si Terence kay Vanessa na kaswal lang ang ekspresyon ng muka. Hindi naman siya affected. O kung ano, dahil wala din naman sa kanya. Sabi nga, laro lang naman. Walang magsasapakan na, laro lang to. At isipin yung hindi naman seryoso. Pagpaparinig ni Megan. Lahat ng kanilang mga paningin ay nakatutok kina Terence. Hinalikan ni Terence si Vanessa sa noo. Halos hindi pa nga dumadampi ang labi. Pagkatapos ay bumalik na sa tabi ni Tati ang binata. Wow, kinabahan ako. Ayos ka lang, Trev. Laro lang, kaya huwag kang masyadong siloso. Natatawang sambit ni Arisa. Nagpatuloy ang kanilang laro. Tumapat ang ulo ng bote kay Alex at ang puweta naman ay kay Terence, na siyang mag-uutos. Hala ka, mukhang gaganti. Pagpaparinig ni Daisy na natatawa. Hindi naman. Sagot ni Terence na dahan-dahang umangat ang gilid ng labi na akala mo may kalokohang naiisip sa kanyang utak.
Huwag mo nang subukan ang binabalak mo, Terence. Mariing sabi ni Trinity, kaya napatingin ang lahat sa kanya. Hala ka. Kaya mo bang pumalag sa kapatid mo, Terence? Isipin mo si Trinity yan. Kaya mag-isip ka ng mabuti sa iuutos mo kay Alex. Baka bukas, hindi mo na makita si Tati. Pang-aasar na sabi ni North na umakbay sa kanyang asawa. Inis na napailing si Terence. Nabahira ng inis ang kanyang muka. Fine. Just kiss Trinity anywhere. Walang ganang utos si Terence at sumandal sa balikat ni Tati na hinaplos ang kanyang buhok. Talo talaga. Pagsabi talaga kay Trinity ay hindi ka makakagawa ng kalokohan. Kasi bukas, wala na ang asawa mo. Natatawang iling ni South. Hinalikan lang ni Alex si Trinity sa pisngi at pagkatapos ay bumulong si Trinity. Bakit naman gano'n ang utos mo? Pasalamat ka at understanding si Tati. Napakakulit mo talaga kahit kailan. Inaasar mo na naman si Terence. Sermon ni Trinity. Ngumuso si Alex na yumakap sa kanyang bewang at sumiksik sa kanyang leeg. Hinahalikan nito ni Terence. Pwede niya namang hindi gawin saka wala akong maisip. Kaya yun na lang. Ayoko din namang maging wild, baka gumanti sa akin. Parang batang sambit ni Alex. Kumunot lamang ang noo ni Trinity. Hindi naman yan ganyan. Tamo ngayon at ganyan lang inutos sa'yo. Natakot kasi sa'yo. Tinakot mo kasi. Nagpatuloy ang laro at tawanan ang namayani sa pagitan nila hanggang sa huminto ang pag-ikot ng bote kay Eros, pero naiba ang format ng kanilang laro. Kung kanina ay dare lamang, ngayon naman ay truth naman. Kailangang sagutin ang itatanong sa'yo at ang twist ay lahat magtatanong. Grabe, bakit naman ako agad? Huwag masyadong mahirap lalo na sa math. Bobo ako dyan. Ani Eros at napatawa sa sariling sinabi. Unang tanong para sa'yo, pinsan. Kabahan ka na? Ngising sambit ni South. Sige, kunwari ay natakot ako kahit hindi truth. Ganti ni Eros. Who is Megan in your life? Tanong ni South. Naging seryoso bigla mo ka ni Eros hanggang sa ngumiti at nilingon si Megan. Namumungay ang kanyang mga mata. Malamlam din naman ang mga mata ni Megan. Megan is my world and my home. Simpleng sagot nito. Sana all. Tili ng isang babae. Hinalikan ni Eros si Megan pagkatapos ng sinabi niya. Tinanong siya ng mga ito at hindi naman mahirap ang tanong. Nasagot naman ni Eros ang lahat ng totoo. Siyempre bawal ka magsinungaling. Malalaman naman kapag hindi totoo ang sagot. Sumunod ay na kay Trinity. Yan, si Trinity ang magandang tanungin. Ate Trinity, kung sakaling bibigyan ka ng pangalawang buhay, sino ang gusto mong mahalin sa second life mo? Tanong ni Arisa. Si Alex. Siya lang. Sagot ni Trinity at nagtilian ng mga ito. Namula naman si Alex ng kinikilig. Hindi pa tapos. Ako naman ang magtatanong. Subukan mo magsinungaling. Sabat ni Vanessa. Bakit mo sinuko ang pagiging mafia mo para kay Alex? Natahimik naman ang lahat. He deserves a peaceful life. Gusto kong mahalin niya ako nang walang kapahamakan na nangyayari. At ganon din ako sa kanya. Kaya sinuko ko ang pagiging mafia ko. Para tahimik ang buhay namin. Sagot ni Trinity. Hindi nakaimik sila hanggang sa tumikim si Daisy. Kaya tinanong ulit ito. Nakatitig lamang si Alex sa kanyang asawa nang puno ng paghanga. Hindi siya nagkamali na si Trinity ang kanyang minahal. Kung sakaling may malaman ka na may isang sikretong tinatago sa'yo at ang sikreto na yon ay siyang ikakagulat mo kapag nalaman mo, mapapatawad mo ba yung taong yon? Tanong ni Terence at natigilan na naman ang lahat, maging si Trinity. Lahat naman may sikreto. At saka secret lang naman yun. Kaya anong dahilan bakit hindi ko siya mapapatawad? I'm matured enough? Sagot ni Trinity, kaya nagpalakpakan ng mga ito. I love you. Bulong ni Alex sa kanya. Nagpatuloy ang kanilang laro.
Tawanan, hiyawan ang namayani sa buong paligid nila. Nagkabunyagan din ang mga tinatagong sikreto na may kinalaman sa pagiging wild. Naging masaya silang lahat ng gabing yon at hindi muna inisip ang ibang bagay. Kinabukasan, nagbulat ng mga mata si Trinity at bumungad sa kanyang mukha ni Alex nang lumingon siya sa kanan. Napayakap ang isang braso ng asawa sa kanyang bewang. Ang gwapo talaga ng asawa ko kahit kailan. Mukhang inosente pero grabe sa kama. Ngiting sambit ni Trinity at tumagilid sa paghiga. Napadaing si Alex pero hindi naman nagising. Mas naging mahigpit lamang ang yakap kay Trinity. Hinaplos ni Trinity ng marahan ang pisngi ng asawa habang in love siyang nakatingin. I don't know if I deserve your love. Pero mahal na mahal kita sobra. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan ka sa lahat. Pangako. Ani Trinity sa malambing na tono. Akmang babangon siya nang hilahin siya ni Alex palapit sa katawan nito para mailagay ang kanyang kamay sa bandang dibdib nito. Good morning aking sinta. Bulong ni Alex. Good morning din mahal ko. Sagot naman ni Trinity. Sumiksik ito sa kanyang leeg, kaya napangiti ang babae. Agang-aga naglalambing ka na naman. Miss na miss lang kita, kahit na araw-araw naman tayo magkasama. Gusto kong palagi kang yakapin eh. Sagot nito. Ikaw talaga? Daig mo pa ang mga anak natin kung makapaglambing sa akin. Ani Trinity at hinaplos ang buhok ni Alex ng marahan. Nagham din siya na parang hinihele ito. Gusto ko na umuwi sa bahay para masolo kita. Luging-lugi ako dito sa kanila. Marami silang panlaban sa akin. Parang batang nagsusumbong na sabi ni Alex, kaya pag-aksyang tinawanan ni Trinity. Eh di gumanti ka rin. Marami ka din naman pwedeng ipanlaban sa kanila. Suggest ng asawa. Naramdaman ni Trinity ang pagnguso nito. I love you so much. Pangako, ikaw lang hanggang sa dulo. Bulong ni Alex. They cuddled first bago sila bumangon. Naabutan nila ang kanilang mga kasama sa kusina. Malayo pa lang, ay rinig na ang tawanan ng mga ito. Muntik na silang matalisod ni Alex dahil biglang hinalikan ni Trinity sa panga ang asawa. Habang nakahawak ito sa kanyang bewang. Love! Saway ni Alex pero ngisi lang ang binigay nito. Sa tagal na nilang mag-asawa, ay marami pa ring pagbabago kay Trinity. Kung dati ay walang emosyon nito at parang walang buhay, ngayon naman ay makikita mo ang kasiyahan sa muka at ang iba pang emosyon. Hindi na din ito gaanong active sa gawain sa kanilang angkan dahil hinayaan na ni Trinity ang kanyang mga kapatid at pinsan. Ayaw niya na ding madamay ang kanyang asawa at kanilang mga anak. Pero hindi porket ganon ay wala na sa kanya. Pinoprotektahan niya pa din ito at nakikikala pa din siya ng mga impormasyon sa kung ano ang nangyayari sa kanilang organisasyon at sa sarili niyang grupo. Mabuti naman at naisipan niya pang bumaba dalawa. Akala namin wala na kayong balak at magdamag na lang kayo sa kwarto. Bungad ni Vanessa sa kanila. Pinaghila siya ni Alex ng silya. Pagkatapos niya makaupo, umupo rin ito sa kanyang tabi. Anong balak natin ngayong araw? Tanong ni Ariza. Kanya-kanya na muna. Gusto ko muna masolo ang asawa ko. Sagot naman ni Trev. Ay sus, hindi lang kasi kayo makapag-make love dahil maririnig namin ang bawat daing nyo. Nang aasar ang tingin na sabi ni Alice. Parang hindi siya dumadaing kagabi. Rinig na rinig namin eh. Hindi man lang nahiya. Ang lakas pa talaga ah. Ani Vanessa. Bahagyang namula si Alice pero pagaksyang natawa. Baliw, wag mo akong i-expose. Mahiyain kaya ako. Nagtawanan sila dahil sa sinabi nito. Mahiyain ka dyan. Walang hiya ka nga umuungol kagabi. Akala mo hindi na ulit kayo magtatalik ni Klein. Diretsahang sabi ni Vanessa. Masyado mo na akong ina-expose.
Tama ka na dyan, girl. Kala mo naman hindi nila ginawa yun. Porket mahina lang kayo umungol. Tinawanan siya ni Vanessa. Aminado naman ako. Duh. Saka bakit ba hindi soundproof ang mga kwarto dito? Paano na lang kapag may mag-asawa o magkasintahan na gumagawa ng milagro? Maririnig ng iba. Ani Vanessa. Problema na nila yon, kaya kailangan mahina lang dapat. Hindi ka namin narinig kagabi. Ani Megan. Hindi naman kasi namin ginawa yon. Hindi kami gumagawa ng ganon kung saan-saan. Tanging sa silid lang namin kami nagsisex. Walang iya kasi kayo. Ay wow, grabe naman na isang Alex. Mabait-bait pa din pala kahit papano. Pang-aasar ni Daisy. For me, ayoko lang na kung saan-saang lugar kami. Parang hindi maganda tingnan. Tsaka ayoko rin talaga. Ani Alex at nagkamot ng ulo. Gets ka na namin, you don't have to explain. Kahit na wild ka, makatao ka pa din talaga. Ikaw lang naman kasi ang makademonyo dyan. Pambabara ni Alice kay Vanessa. Grabe ka naman. Mabait naman ako, oy. Kapag mabait din na isang tao sa akin. Pero kapag masama siya, deserve niya ang kasamaan ng ugali ko. Ani Vanessa nang umisi at tinusok ng gigil ang hotdog sa kanyang pinggan. Halata nga. Gigil na gigil ka na eh. Kawawa yung hotdog. Napuno ng kanilang tawanan ng buong kusina. Parang hindi sila nawawalan ng sasabihin o pagkukwentuhan. Kung maraming makakakita sa kanila, ay masasabi talagang maganda ang samahan na meron sila. Dahil na din sa mga Saavedra kung bakit naging close silang lahat sa isa't isa. And because of that, may mga girl bonding na din sila. Minsan pa, hindi alam ng kanilang mga asawa na tumataka sila dahil hindi sila nito pinapayagan kapag nagpapaalam. Hoy, hubarin mo yung suot mo. Ipakita mo kung gaano ka-sexy ang katawan mo. Sambit ni Alice habang nasa tubig siya. Nakasuot siya ng red na piece bikini habang naka-shades pa. Kung may ibang tao silang mga kasama, ay agaw na agaw ang atensyon ng mga ito. Ang hot mo naman, Daisy. Sarap! Natatawang sabi ni Vanessa, nakatabi ni Alice. Nagtawanan ng dalawa at sinipulan ni Daisy na namula sa hiya ng tanggalin ng takip sa katawan. Litaw na litaw ngayon ang kanyang pagiging mestiza. Yellow naman ang color ng kanyang bikini. Yari ka mamayang gabi kapag nakita ka ng asawa mo. Sus! Madali lang yon. Kayang-kaya ko nang gawa ng paraan. Bigla namang dumating si Trinity. Trinity, show us your body. Walang pag-aalinlangan nang tinanggal ni Trinity ang nagtatakip sa kanyang katawan. Lumantad ngayon ang kabuuan ng katawan niya. Nakasuot siya ng two-piece na kulay red at talagang bumagay ito sa kanyang hubog ng katawan. Idagdag pa na naka-sunglasses siya at nakalugay ang mahabang buhok. Wow! Manghang sabi ng mga ito, nalaglag ang pangang nakatingin sa dalaga. Girls, ang mga laway nyo. Baka tumulo na. Ani Trinity sa kanila, pero napahalakhak lang ang mga ito. Masyado ka kasing hot. Sabi naman ni Alice. Nakakapanibago pa din talaga kapag binabalandra ng isang Trinity Saavedra ang kanyang katawan. Pabiro umirap si Trinity kay Vanessa sa likod ng kanyang sunglasses. Masanay na kayo. Ani Trinity bago siya dahan-dahan na naglakad patungo sa mga ito. Agad siyang inakbayan ni Alice. Kumapit naman sa kanyang braso si Vanessa habang nagkanya-kanya naman ang ibang mga girls na kasama nila. Alam mo Trinity, hanggang ngayon naninibago pa din talaga ako sa'yo. Dahil ang laki talaga ng pinagbago mo. Ibang-iba ka na kasi ngayon eh. Totoo, dati walang emosyonal na ekspresyon ang kaya ng mukha mo. Kahit ako natatakot sa'yo dahil para kang papatay. At isang Alexander lang pala ang magpapabago sa'yo at sa ugaling meron ka. Kaya sobrang swerte niya. At swerte mo rin na mahal ka niya. Bagay talaga silang dalawa dahil si Trinity seryoso sa buhay at nakakatakot habang si Alexander ay inosente tingnan. Pero sa una lang pala dahil feeling ko mas wild pa yun sa mga asawa natin.
Hindi lang ako kundi tayong lahat. Tama na nga na pag-usapan niyo yung asawa ko. Ito naman, wala naman kaming sinasabing masama. Pinupuri pa nga namin eh. At saka, totoo naman ang sinasabi namin. Umiling si Trinity. Masyado kayong bulgar magsalita. Ganyan din ba kayo sa harapan ng mga anak nyo? Pagak na natawa si Alice. Siyempre hindi naman no. Alam pa din namin ang limitations namin. At saka, ang saya lang kasi yung pag-usapan dalawa. Kasi sa aming lahat, sa inyo yung kakaibang love story. Mag-enjoy na lang tayo kaysa pag-usapan pa kami. Mamaya kung ano-ano pang pag-usapan natin. Lumusong na sila sa may dagat pero hindi naman sa gaanong malalim. Naghabulan sila, nagsabuyan sila ng tubig, at rinig na rinig ang kanilang mga hiyawan na tawanan. Habang nagkakasaya ang mga ito, pinapanood naman sila ng kani-kanilang mga asawa. Ang ganda talaga ng mga asawa natin kahit kailan. Hindi nakakasawang pagmasdan. Sabi ni Klein habang may ngiti sa labi. Napailing pa siya. Kaya swerte tayo sa kanila. Dahil sa dami ng mga lalaking gwapo, tayo pa din yung pinili nila. Sabat ni Tyron. Kaya nga nung pinakasalan ako ni Arisa, pinangako ko pa talaga sa sarili ko na hindi ko siya lulukohin at paiiyakin. Lalo na ang maghahanap ng iba. Kasi sapat na siya sa akin. Saad ni Tyron. Kapag talaga naman tayo nagmahal, hindi na kailangan pang lumingon sa iba. Hindi tayo manluloko. At walang sa Avedra na ganon. Maliban na lamang kay Aldos. Ani North. Oh, bakit naman ako nadamay dyan? Nananahimik ako nanonood sa asawa ko eh. Ikaw kasi ang pinaka-playboy sa ating mga sa Avedra. Kaya swerte ka at minahal ka ng asawa mo. Ngumuso ng maliit si Aldos. Aminado naman ako at hindi ko itatanggi ang bagay na yan. Pero nagbago na ako. Matagal na ako nagbago. Simula nang makuha ni Daisy ang atensyon ko. At isa pa, swerte na ako kay Daisy. Bakit ko pa siya lulukohin at pakakawalan? Baka lang naman, mabuti na lang at nagbago ka. Dahil kung patuloy ka pa din sa ginagawa mo kahit nabuntis na si Daisy ay talagang itatakwil ka ng pamilya. Grabe naman kayo sa akin. Parang asama-sama akong lalaki. Marunong naman ako magbago at nagkusa na ako. Kaya nga, at least nagbago ka. Yun ang importante. At huwag mo na ibabalik yung dating ikaw. Paalala ni South. Habang nag-uusap at nagpapalitan nito ng mga salita, si Alex naman ay seryosong pinapanood ang kanyang asawa. At naririnig niya ang nakakabighani nitong tawa na musika sa kanyang pandinig. Kung dati ay nais niyang takpan ng katawan ni Trinity kapag na-expose ito, ngayon hinahayaan niya dahil sila lang naman ang tao sa resort. May mga pumasok bigla sa kanyang isipan para mapahinga siya na napansin naman ng mga kasama niya. Anong naisip mo? Seryoso ang tanong ni North. Kailan mo babalak sabihin sa kanya ang totoo? Ang mga nalaman mo hindi mo inaasahan? Tanong ni Terence na seryoso na din ang muka maging ang boses nito. Napahinga ng marahan si Alex. Hindi ko pa alam kung kailan ko sasabihin sa kanya. Ayoko madamay pa siya dahil tapos na siya sa mga bagay na yon. At ayoko nang bumalik siya sa dati. Kaswal na sabi ni Alex at nilingon saglit ang mga kasama. Hindi pwedeng itatago mo lang yan, Alex. Ang sa akin ay habang maaga pa sabihin mo na. Huwag mo nang hayaan na dumating ang puntong malaman ni Trinity sa iba. Yung tinatago mo. Alam mo naman na baka magalit siya. Sabi ni South. Alam ko naman. Wala lang akong lakas ng loob na sabihin pa. Dahil oras na malaman niya alam ko mangingialam siya. Hindi pa man din yun papayag na nasasaktan ako. I'm the man, but she's the one who protects us. Pwede niyo naman pag-usapan ng maayos. Kung ayaw mo talaga madamay at mapahamak siya, ay huwag mong hayaan. Ganun lang naman yun kasimple. Ani Terence at marahang tinapik ang balikat ni Alex, kaya napahinga siya ng malalim. May isang sikreto siyang tinatago kay Trinity. Alam niyang hindi tama yon lalo na at mag-asawa silang dalawa. Pero ayaw niya lang na mapahamak ito o madamay at mangialam ito, kaya hanggang ngayon, sinasarili niya pa rin ito. Hindi rin inaasahan ni Alex ang malalaman niya. Hanggang ngayon nga hindi pa rin siya makapaniwala.
Hinayaan nila ang kanilang mga asawa na magbonding at magsaya nang wala sila. Pumunta sila sa isang kubo habang may dalang alak at juice. Nakasuot sila ng board shorts at polo. Nakabukas lahat ng botones ng mga ito habang may mga sunglasses din sila. Kung may makakakita lang sa kanilang ibang babae, ay paniguradong tutulo ang mga laway ng mga ito at nakanganga ang iba. Sigurado ring nakatulala sa kanila. Mahal na mahal ko talaga si Alice. Kahit na masyado siyang badass at mapanakit pero ayos lang. Mahal ko naman siya at gustong gusto ko na pagiging mapanakit niya, lalo na pag nasa kama kaming dalawa. Sabi ni Klein at napahalakhak. Mas masarap talaga kapag mapanakit ang babae. Sang-ayon ni Terence habang may ngisi sa labi. Mapanakit siguro si Tati sa kama at di ko naman itatanggi. Sambit ulit ni Terence. Nagtawanan silang lahat. Nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga asawa habang umiinom ng alak, pero hindi naman binibigla. Hanggang sa kalagitnaan nito ay nagpaalam si Alex sa kanila, kaya natigilan ng lahat at napatingin sa kanya. Sagutin ko muna. Ani Alex na seryoso na ang muka. Sabihin mo agad sa amin kung ano na pag-usapan yung dalawa. Seryosong sabi ni Terence na tinanguan ni Alex bago siya lumayo ng konti sa mga kasamahan niya. Sinagot niya ang tawag at bumungad sa kanya ang babae sa kabilang linya. Alex, ano hong kailangan niyo? Magalang na tanong ni Alex kahit na seryoso ang kanyang muka. Kailan mo balak pumunta dito? Hinihintay ka ng lahat at nais ka nilang makilala. Marahang sambit ng babae. Saglit na natigilan si Alex. Ilang beses ko po bang dapat sabihin sa inyo na wala ho akong balak sa kung anong posisyon na naghihintay sa akin. Mas nais ko pong mabuhay ng dating buhay na meron ako. Alex, sana maintindihan mo na may responsibilidad ka na. Hindi sa sinasabi kong iwanan mo ang dating buhay na meron ka. Ang sa amin ay gampanan mo na ngayon ang nakaatang sayo. Lalo na at ilang taon ka na naming hinayaan. Hindi ko na rin kayang mamahala pa. Marahang sabi ng babae. Napahinga si Alex at marahang napakagat ng labi. Grandma, oras na tanggapin ko ho yan, ay alam ko ang maaaring mangyari. At hindi ko ho yun gusto. Ang asawa ko ay tapos na sa kanyang responsibilidad. At ayokong ako naman ang meron. Maaari nyo na lang ho ibigay yan sa kung sino mapagkakatiwalaan nyo. Hindi ko po talaga kayang tanggapin. Narinig niya ang malalim na paghinga ng kanyang lola. Hindi kita pinipilit, Alex, pero sana mapag-isipan mo munang mabuti. Marami ka pang kailangan malaman sa kung sino ka at sa magiging posisyon mo, oras na tanggapin mo to. Mas lalawak pa ang malalaman mo at maiintindihan mo rin oras na pumayag ka kung bakit hindi namin pwedeng sa iba ibigay ang posisyon na matagal nang nakalaan sa'yo. Marahang sabi nito. Kumunot ang noo ni Alex. Mas lalong dumami ang palaisipan sa kanyang isip dahil sa sinabi ng kanyang lola. Parang naengganyo tuloy siyang tanggapin ang posisyon na sinasabi nitong nakalaan sa kanya. Tawagan mo lang ako, iho, kapag nakapagdesisyon ka ng maayos at maaari mong kausapin ang asawa mo sa kung ano ang nalalaman niya. Namatay ang tawag at iniwan siyang puno ng pagtataka. Alam na ba ng asawa ko? Tanong ni Alex sa kanyang sarili. Pumunta siya kung nasaan ang kanyang asawa. Nakita niya nagpupunas ito habang nasa isang tabi naman ng puno. Nilapitan niya ito. Oh, nasan sila? Nasa kubo pa nagiinuman. Ba't umalis ka kaagad? I just miss you. Malambing na bulong ni Alex at pinulupot ang isang braso sa bewang nito. Sus, may gusto ka lang. Ani Trinity. Ngumisi si Alex at binuhat bigla ng bridal style si Trinity. Put me down, Alex. Ano ba? Ibaba mo ako. Sigaw ni Trinity na naglulumikot sa ibabaw niya. Humalakhak lang si Alex. Shh! Love, ibababa din kita. Huwag kang malikot at baka mahulog ka. Umirap si Trinity at masamang tiningnan si Alex na may ngisi sa labi. Hinayaan niya itong buhatin siya
At nang makarating sila sa tubig, ay marahan siya nitong binaba. At agad hinabit sa bewang para magtama ang kanilang katawan. Pinaglapat ni Alex ang kanilang noo. Napatitig naman si Trinity sa kanyang bandang dibdib. Nasabi ko na ba sa'yo kung gaano kita kamahal? Tanong ni Alex. Palagi mong sinasabi sa akin. Ngumiti si Alex at hinaplos ang pisngi ni Trinity. I can't live without you. Mamamatay ako, love, kapag nawala ka sa akin. Kaya pinagdadasal ko, naunahin niya ako. Napapoker face si Trinity at hindi niya nagustuhan ang sinabi ng lalaki. Ano ba yung mga pinagsasabi mo? Naisip mo nang iwan kami? Pinataka ni Alex ang labi niya ng isang marahang halik. Hindi sa ganun, love. Mas gusto ko lang na ako ang mauna sa ating dalawa kesa sa'yo. Dahil kailangan ka pa ng mga anak natin. Kailangan nila ng nanay. Pero hindi ko hahayaan na mawala ako sa tabi niyo. Paliwanag ni Alex. Alex, pwede bang wag mo munang isipin ang ganyang mga bagay? Dahil ako ang tanging gusto ko ay magkakasama tayo. Masaya at walang kahit anong problemang iniisip. Mag-enjoy muna tayo. Sabi ni Trinity na napapikit at napahinga ng malalim. Hinalikan naman ni Alex ang kanyang mga mata. I'm sorry. Hindi ko lang maiwasan na maisip. Hindi naman natin kasi masasabi ang panahon at tadhana. Sabi ni Alex. Pero wag ka naman masyadong advance. Ani Trinity. Sorry. Malambing na sabi ni Alex. It's okay. I understand. Ayoko lang pag-usapan kapag mga ganong bagay. Ani Trinity sa marahan na boses. Opo, Commander. Tumango si Trinity at yumakap sa bewang ni Alex at isinandal niya ang kanyang noo sa malapad nitong dibdib. Naramdaman niya naman ang marahan na paghalik ng asawa sa tuktok ng kanyang ulo. Samantala, ay pinanonood naman sila ng kanilang mga kasama. Ang sweet talaga nilang dalawa at hangang-hanga talaga ako kung paano nagsimula ang love story nila. Sana, kapag nalaman ni Trinity ang tinatago ni Alex, I really hope maintindihan niya. Hay! Ani Vanessa at bumuntong hininga. Napatingin sa kanya ang mga lalaki na nagkatitigan pa. Naramdaman naman ni Vanessa ang pagtitig ng mga ito sa kanya, kaya nilingon niya ang mga ito. Oh, bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Parang may malaki akong kasalanan sa inyo. Alam mo? Klein asked. Umirap naman si Vanessa. Alam namin kamo. At si Trinity lang ang hindi nakakaalam. Pero baka malay natin, alam niya hindi niya lang pinapahalata. Dahil gusto niya mismo na si Alex ang magsabi sa kanya. Naisip ko lang Kibit balikat na sabi ni Vanessa. Wala kayo maitatago sa amin. At saka bago niyo pa malaman mula kay Alex ay nalaman namin agad. Mas nauna naming nalaman kesa sa inyo. Sabat din ni Alice. Mukhang hindi na natin kailangang itago sa kanila. Alam na pala nila Ani Eros. Bakit ko ba nakalimutan na hindi nga lang pala sila basta-basta mga babae? Singit naman ni South. Muli nilang tiningnan ang dalawa na naghahabulan na ngayon sa may tubig at naririnig nila ang tili ni Trinity. Sana lang walang mangyaring masama kapag nagkaalaman na. 2 araw pa lang silang nagpalipas sa rest house hanggang sa napagpasyanan nilang umuwi. Kanya-kanya silang mga sasakyan. Daddy! Bungad na sigaw ng anak nilang si Brian na unang sumalubong sa kanila pagpasok nila sa kanilang mansyon. Agad binuhat ni Alex ito na yumakap naman agad sa kanyang leeg. How's our baby? Hindi naman siguro kayo makulit, no? Tanong ni Alex. Ngumuso si Brian. Hindi po kaya ako makulit. Ang bait-bait ko nga po kinayaya at kinamanang... Depensa ng anak. Tumawa naman si Alex. Naniniwala na agad ako. Nasaan ang ate mo? Nakangusong itinuro naman ni Brian ang ate nitong si Trisha na nakaupo sa sofa habang seryoso ang muka. Busy na naman po si ate sa kanyang iPad. Di ko nga po siya makausap kaya kinayaya muna ako. Hindi niya ako pinapansin
Ginulo ng marahan ni Alex ang buhok nito. Kambal ang anak nila ni Trinity at nakuha ni Trisha ang ugali at personality ni Trinity, habang si Brian naman ay sa kanya. Pero madaldal ito na hindi niya alam kung saan nakukuha dahil parehas naman silang tahimik ni Trinity. Nasaan ang kiss at hug ko? Mukhang hindi mo na love si mommy ah. Singit ni Trinity sa gitna ng paghalik ni Brian sa pisngi ng ama. Hala, hindi po. Love na love po kaya kita, mommy ko. Depensa agad ni Brian at nagpakarga kay Trinity na pagak na natawa. Kinuha niya ang anak mula kay Alex. Puntahan ko muna ang prinsesa natin. Paalam ni Alex sa kanya at hinalikan ng kanyang noo, maging ng kay Brian. Nakita niya agad si Trisha na seryoso ang muka habang may pinapanood sa iPad nito. Hi princess, are you okay? Malambing niyang tanong at tinabihan ng anak na itinigil pansamantala ang pinanonood at tinanggal ang earphone sa kanyang tenga. Saka siya nito nilingon. Daddy! Tawag nito at agad pumunta sa ama. Pagak na natawa si Alex nang yumakap ito sa kanyang leeg at siniksik ang ulo na animoy naglalambing. I miss you, Daddy. Miss na miss ko kayo ni Mommy. I'm so bored here po. Gusto ko na lang pumunta kay na grandma. Malambing na sabi nito at humiwalay sa kanya. I miss you too, princess. Sagot ni Alex. Sorry po, Daddy, kung hindi ko po agad napansin na nandiyan na kayo ni Mommy. Kamusta po pala ang bonding nyo ni na Tita Ninang at Tito Ninong? Marahang tanong ni Trisha. Ayos naman, princess. Nag-enjoy naman kaming lahat. At kahit paano, nakapag-relax kami ng mami mo. Sagot ni Alex. I'm happy to hear that, Daddy. Pero pwede po ba ako mag-request? Malambing na tanong nito. Ngumiti si Alex. Oo naman, princess. Kahit na ano pa yan, wag na wag kang mahihiyang sabihin kay Daddy. Gusto ko pong pumunta kina grandma kasi po... Napatigil si Trisha. Tinitigan niya ang ama na napakunot ang noo. What is it, princess? Sabihin mo kay Daddy. Gusto ko po ulit kasing makita ang arena at underground. Tapos may iba't ibang mga machine na meron ng family natin. Pag-amin ni Trisha na kanyang ikinatigil. Paano mo nalaman ang tungkol doon? Wala naman kaming sinasabi ng mami mo sa'yo. Nagbaba ng tingin si Trisha, ngunit nasa kandungan pa rin siya ni Alex. Hindi ko po sinasadyang marinig kay grandma nung kausap si mommy. Narinig ko pa yung pinag-usapan nila. Then sinabi ko po kay Lola, sinabi niya po sa akin na iba tungkol sa underground at sa mafia po. Dinala po ako ni grandma doon pero wag po kayong magalit kay grandma dahil ako naman po yung nagpumilit. Pag-amin ni Trisha. Saglit na hindi nakapagsalita si Alex dahil nagulat siya. Hindi niya akalain na may nalalaman na pala ang kanyang anak sa ganung bagay. Tungkol sa kung ano ba talaga ang nanay nito. Napahinga ng marahan si Alex habang nakatitig si Trisha sa kanya. I will talk to your mommy first about this. Ngumuso si Trisha. Hindi ka po ba galit, Daddy? Ngumiti si Alex at hinaplos ang mahabang buhok ng anak. Nagulat ang Daddy pero hindi siya galit. Si Mommy po kaya, hindi po kaya siya magagalit? Tanong naman ito. Maiintindihan ng mommy mo, princess. Pero sa ngayon, kailangan pag-usapan ng tungkol dito. Pagkatapos, ikaw naman ang kakausapin namin. Okay ba yun sa'yo, princess? Marahang tanong ni Alex sa anak. Hindi niyo po ba ako papagalitan? Tanong ni Trisha. Alex chuckled. Kapag kasi maraming tanong si Trisha, ay kinakabahan ito o natatakot. Hindi, princess. Okay lang. I'll assure you that. Usap lang. Paninigurado niya sa anak na tumango naman sa kanya. Naglambing ito sa kanya sa pamamagitan ng pagyakap. At paghalik sa kanyang pisngi habang tumatawa ng mahina. Batang-bata. Napapatawa na lang din ang pagak si Alex at natutuwa sa anak.
Habang nagkukulitan at lambingan na mag-ama, nanonood naman sa hindi kalayuan si Trinity nang may ngiti sa labi. Kinagabihan, nang makatulog na ang kanilang mga anak, ay lumabas sila ng mansyon. Nasa garden sila ngayon sa likod ng kanilang bahay. Parehas silang nakaupo sa isang duyan na gawa sa kahoy. Pinalilibutan din ng mga ilaw ang buong garden, kaya maganda sa paningin at nagbibigay liwanag sa dilim. Inabutan ni Alex si Trinity ng isang kape. Mahilig sila sa kape at ganito ang naging kanilang bonding kapag magkasama silang dalawa at kapag may seryoso silang pag-uusapan. Our princess know about the underground and the mafia. Panimula ni Alex. Humigop muna si Trinity ng kapeng hawak nito at nilingon si Alex pagkatapos. Sinabi niya sa akin kanina at nagulat ako. Halos hindi ko alam ang sasabihin sa kanya. Paano niya nalaman ang tungkol doon? Does she know everything? About me? About us? Kung anong pamilya meron siya? Sunod-sunod na tanong ng kanyang asawa. I think she knows. Dahil sinabi niya kanina na si Grandpa ang nagsabi sa kanya. Dinala na din siya nito sa underground dahil nagpupumilit ang prinsesa natin. Kwento ni Alex. Pero paano niya nalaman ang bagay na yun? Imposibleng sinabi sa kanya ni Lola. Narinig niya daw kayo nag-uusap ni Lola. At love, ngayon ko lang na-realize kung bakit palaging ganun ang prinsesa natin. Seryoso at talagang parehong-pareho kayo. Napataas ang isang kilay ni Trinity habang nakatingin sa kanya. Nakita ko ang iPad niya at puro about sa mafia ang pinapanood niya. Mga movie. And sa recent search niya, nakita ko ang tungkol sa iba't ibang mga armas. Halos lahat ng apps na meron siya ay tungkol sa mga armas. At iba pang bagay na hindi normal na nalalaman ng mga batang kagaya niya. Sabi ni Alex. Napabuntong hininga si Trinity. We need to talk to her. Hindi basta-basta lang anak natin, Alex. Matalinong bata sila ni Brian. At paniguradong, nagkakaroon na siya ng kaalaman tungkol sa mafia at ayaw ko magbago ang tingin ng anak natin sa kanya. Hindi pwedeng malaman niya muna ang tungkol doon. Wala pa siya sa tamang edad. Pero love, mapipigilan ba natin ang prinsesa natin? Alam naman nating pareho na manang-mana siya sa'yo. Na kahit pigilan ay hindi magpapapigil. Ani Alex. Humugot ng malalim na hininga si Trinity. Bakit ba kasi hindi na nagmana sa'yo ang prinsesa natin? Parang sa kanya pa tayo masistress kaysa kay Brian. Naiiling na sambit ni Trinity. Tumawa naman si Alex. Hindi pa natin sure, love. Mas malawak lang talaga ang pag-iisip ng prinsesa natin, samantalang si Brian naman, hindi ganoon kaseryoso katulad ng kakambal niya. Parehas tayo masistress sa kanila, pero sa ngayon mukhang kay Trisha muna. Masyadong malapit sa babae si Brian. Diyos ko, sabi ng teacher niya sa akin, halos marami daw itong napapaiyak sa school dahil sinasabi niya sa mga babaeng nagkakagusto sa kanya kapag umamin sa kanya ay hindi niya ito gusto. Love, hindi ako ganyan dati. Sa'yo nagmana si Brian pagdating doon. Marami kang napaiyak na lalaki, remember? Hindi ko naman tinatanggi. Saka aminado naman akong sa akin talaga nagmana si Brian. Pero hindi naman ako ganun kagrabe. Mas doble pa sa kambal natin ang ugaling nakuha nila sa akin. Naiiling na sambit ni Trinity. Mahal na mahal naman kita at gustong gusto ko ang ugaling meron ka. Pabirong umirap si Trinity at kinurot sa tagiliran si Alex. Alam mo, napasama ka lang yata sa mga kapatid at pinsan ko kasi marami kang nalalaman na hindi dapat. Naging makulit at napapagaya ka na sa kanila. Masyado ka ng pilyo. Ngumuso naman si Alex. Gusto mo ba yung dating ako, love? Hindi naman. I mean, mahal kita sa kung sino ka at kahit ano pa ang pinapakita mo ugali sa akin. Sabi ni Trinity at binulong yun sa tenga niya. Napangisi si Alex at siya naman ang naglapit ng kanyang bibig sa tenga ni Trinity. Mamaya ka sa akin kapag nakapasok tayo sa kwarto. I know your weakness, love. At ako mamaya ang masusunod. Ang kailangan mo lang gawin ay saktan ako mamaya.
Nagtindigan ng mga balahibo sa buong katawan ni Trinity. Hanggang ngayon, medyo naninibago pa din talaga siya sa kanyang asawa. Kahit na kailan, ay parang mahihirapan siyang masanay dito. Nakangisi silang dalawa habang parehas na nakatitig sa isa't isa. Nakahawak na si Alex sa kanyang bewang at humahaplos ang palad nito doon. Habang ang kamay naman ni Trinity ay nasa kanyang dibdib at humahaplos din. Sisiguraduhin kong hindi ka makakalakad bukas at sa mga susunod na araw. You will regret this. Oh, na-excite naman ako. Nais ko nang gawin ang gusto mong gawin sa akin. Nang aakit na sabi ni Trinity at inilapat ang bibig sa tenga ni Alex. Napatawa siya nang maramdaman na malalim na ang paghinga ng kanyang asawa. I don't want a gentle, so please be rough. At sa gabing yon, they made love. Sa lahat ay sila ang wild couple. At akala mo talaga tahimik na inosente si Alex, pero grabe ito sa totoo lang. Kinabukasan, Mommy! Daddy! Sigaw ng kambal sa labas ng silid ng mga magulang. Wake up na po, please! Sabi niyo gagala po tayo ngayon at pupuntahan natin ang gusto naming puntahan ni Twin. Ani Brian nang umuso pa. Mommy, gising na po. Daddy, please wake up. Nagmulat ng mga mata si Trinity nang marinig ang kambal. Nagunat muna siya at nilingon si Alex. Alex, gising na. Tinatawag na tayo ng mga bata. Paggising ni Trinity sa kanyang asawa, nahinalikan niya pa ang muka. Napadaing naman si Alex. Alex, wake up. Marahan niyang tinapik ang pisngi nito. Nagmulat ng mga mata si Alex pero nagsumiksik pa rin siya sa tiyan ni Trinity na nakaupo at nakasandal sa headboard ng kama. Hinaplos naman ito ang kanyang buhok. Naglalambing ka na naman? Naiinis na ang kambal sa atin? Ngumuso lamang si Alex. Hindi ba pwedeng mamaya na lang po? Tanong ni Alex sa boses bata na nagpatawa ng mahina kay Trinity. Hindi pwede. Kailangan na nating bumangon at galit na ang kambal. Mommy, Daddy, what took you so long? Bumangon na po kayo. Gutom na rin kami. Oh, narinig mo. Mas lalong nagkandahaba ang uso ni Alex. Bumangon na silang dalawa at inayos ang mga sarili bago lumabas. Naglalambing pa si Alex sa kanya at muntik pang umisa kung di lang napigilan ni Trinity. Bakit po ang tagal nyo? Reklamo ni Brian nang buksan nila ang pinto. Natawa sina Alex sa Trinity nang makita ang mga itong nakaupo sa sahig at nakasandal sa may dingding. Ganito ang ginagawa ng mga bata kapag hinihintay silang dalawa. Bakit naman kayo umupo dyan mga anak? Malalamigan kayo eh. Sabi ni Alex at binuhat si Trisha. Ako din, Daddy, karga. Sigaw ni Brian. Baby, hindi na kaya ng daddy nyo. Malalaki na kayo. Ani Trinity. I can handle, wife. Kaya ko pa naman sila. I'm okay, Daddy. Okay na po. Big boy na nga po pala ako. At ang mga big boy hindi na nagpapabuhat. Ani Brian, kaya natawa naman silang mag-asawa. Dito ka na lang kay Mommy. Lumipat naman agad sa kanya ang anak at nagpabuhat na rin. Kinikiliti at kinukulit pa ni Alex si Trisha na tumatawa. Pagdating sa dining area, ay marahang binaba ni Alex ang anak sa upuan at inalalayan ng asawa at si Brian, ngunit nagkusa ito. Ako na po, Mommy. Kaya ko naman po. Big boy na nga po ako eh. Nilagyan nila ang mga pinggan ng kanilang anak pero hinayaan nilang pumili ang mga ito ng gusto nilang kainin sa mesa. Yaya, kain na po. Sabayan niyo na po kami. Sigaw ni Brian. Napangiti si Trinity. Nako, baby. Kayo na lang muna mag-iina. Sabi ng isang kasambahay. Pwede naman po kayong sumabay sa amin. Huwag na po kayo mahiya. Ani Brian na nagpupumilit pa talaga. Kayo na lang muna, baby. Banding nyo na din muna yan. Marahan pang sabi nito, kaya hindi na nagpumilit pa ang bata. Palagi kasi nilang kasabay ang mga kasambahay sa pagkain. Yun ang gusto ng kambal, kaya proud na proud ang mag-asawa.
Hindi madamot ang mga ito sa lahat at hindi spoiled brat. Nagpaalam na muna ang mga ito sa kanila. Ayaw na po ba nila yaya na sumabay sa atin? Inosenteng tanong ni Brian. Hindi sa ganun, baby. Sa ngayon lang kasi sila hindi sasabay. Pero sa susunod na araw, sasabay na ulit sila, kaya don't worry, okay? Okay po, Mommy. Nagsimula silang kumain at marunong na ang kambal. Ayaw na din ng mga ito na sinusubuan sila, lalo na si Trisha. Daddy, gusto ko pong pumunta sa charity. Gusto ko pong makalaro at makita ulit yung mga friends ko dun. Sabi ni Brian bigla, na putol-putol sa pagsasalita dahil may laman ng kanyang bibig. Ubusin mo muna ang nasa bibig mo, baby, bago ka magsalita. 'Di ba sabi ko, wag magsalita ng may laman ng bibig? Sorry po, Mommy. It's okay, baby. Huwag kakalimutan palagi ang sinasabi namin sa inyo. Opo, Mommy, sorry po ulit. Malambing na sagot ni Brian. Nagpatuloy silang kumain habang nagkukwentuhan. Mommy, sinabi na po ba ni Daddy sa inyo yung nalaman niya po na alam ko? Singit ni Trisha. Sinulya pa niya saglit ang ina. Your daddy said to me, baby, at kailangan namin pag-usapan ng bagay na yon. Pero hindi muna sa ngayon. Babawi muna kami sa inyo. Pero baby, hindi okay kay Mommy at Daddy na nalalaman mo agad ang tungkol sa ganon. Ayaw naming magkaroon ka ng focus sa bagay na yon. Dahil nakita ng Daddy mo kung ano-ano ang pinapanood mo. Sana maintindihan mo kami. Nagbaba naman ng tingin si Trisha. Sorry po, Mommy. Sobrang na-curious lang po kasi ako. Paghingi ng paumanhin ng bata. Look at me, princess. Singit naman ni Alex. Nagangat ng tingin si Trisha sa kanya. He smiled to his daughter. We understand you, baby. Pero hindi pa kasi talaga pwede. Lalo na at bata ka pa. Baby ka pa namin ng mommy mo. Kayong dalawa ng kapatid mo. Hindi kami galit o ano. Huwag mo lang i-focus ang sarili mo sa ganon, okay? Mas magandang gawin mo yung gawain ng mga kaedad mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Daddy. Naiintindihan ko. Sorry po. Promise po, hindi po ako magpo-focus dun. Good to hear that, princess. I love you. I love you too, Daddy. You are the best po and Mommy. San po akin? Singit ni Brian na nakasimangot para mapatawa sila. Nagkatinginan muna si Trisha, Trinity at Alex bago tingnan si Brian. I love you, brother. Nakangiting sambit ni Trisha sa kapatid. Tawanan at kasiyahan ang namayani sa kanilang hapagkainan. At pagkatapos ay pinaliguan at binihisan ni Trinity ang mga bata. Pumunta sila sa charity kung saan mas gustong puntahan ng kambal at isasama ang mga bata dito kapag pupunta na sila sa isang park o gagala. Hello po, Sister Z. Bati ni Brian at nagmano sa sister. Kaawaan ka ng Diyos. Nagmano rin sina Trisha, Alex at Trinity. I miss you po, Sister Z. Tapos miss ko na din po yung mga kalaro ko. Ay sus, ang sabihin mo, miss mo lang yung crush mo dito. Huwag akong bata ka. Sister naman, huwag mo pong ipagkalat. Alam na tuloy ni na Mommy at Daddy. Reklamo ni Brian. Nagkatinginan na mag-asawa. Ay, hindi pa ba nila alam? Hindi pa po. Gusto ko po kapag nalaman nila, ipapakilala ko na sa kanila bilang girlfriend ko. Ikaw talagang bata ka. May alam ka ng ganyan, ha? Pero ang tanong, sasagutin ka kaya niya? Baka maunahan ka pa ng iba dyan. Hindi ko po hahayaan na maagaw siya sa akin. Sa akin lang po siya. Mariing sabi ni Brian, kaya natigilan ng mga magulang niya. Mister, alam mo ba ang tungkol sa bagay na to? Tanong niya sa asawa. Wala akong alam dyan, Mrs. At ngayon ko lang nalaman ng bagay na may nagugustuhan na pala ang anak nating lalaki. Mukhang maagang nagbibinata ang ating Brian. Handa ka na ba agad magkaapo, Mrs.? Tiningnan ni Trinity si Alex. Wag na muna sa ganyan. Hindi pa ako handa maging lola. Saka alam kong crush pa lang naman yan. Malay natin,
Magkagusto pa siya sa ibang babae. Are you sure, Mrs.? Mukhang ibang nakikita ko ngayon. Ani Alex. Umirap naman si Trinity. Mukhang sa akin siya nagmana sa pambabakod at pagiging possessive. Ani Trinity na may nagmamayabang ng ngisi sa labi. Sa atin nagmana, Mrs. Pero sige, magpaparaya ako. Kaya sige, sa'yo na lang nagmana. Dapat lang. Ani Trinity. Nasa isang gilid sila ng garden sa likod ng Charity at may playground naman dito para sa mga bata. Nakaupo sila sa upuang gawa sa kahoy. Pinanood nila ang kambal na nakikipaglaro sa ibang mga bata na kaibigan ng kambal. Merienda mga anak? Sabi ni Sister Z at inilapag ng isang kasamahan niyang sister din ang merienda sa lamesa. Salamat po, sister. Saglit lang ako anak, babalik din ako. Ayos lang yun, sister. Huwag niyo po kaming isipin. Nang mawala ang mga sister, sa kanilang paningin ay humarap sila sa mga bata. Nagtatawanan ng mga bata habang naghahabulan at naglalaro. Kanya-kanya mga ito. Ang kambal ay naupo na ngayon sa gitna habang may mga kasamahan din silang ibang bata na nakaupo. Nakapalibot sila ng pabilog. Mukhang alam ko na kung sino ang nagugustuhan ni Brian. Ani Alex. Sino? Inginiso niya isang batang babae na nakaupo sa isang sulok at nag-iisa habang may binabasa ito. May salamin ito sa mata at mahaba ang buhok nito, mataba ang pisngi at cute na bata. The way our son looks at her, ganyan na ganyan ako tumingin sa'yo. Ani Alex na proud ang boses. Tiningnan mabuti ni Trinity si Brian. Nakatitig lamang ito sa isang batang babae habang siya ay nakanguso. Hindi man lang ito kumurap sa pagtitig. At wala namang kaalam-alam ang batang babae na seryoso lang sa binabasa nito. Mukha nga, pero hayaan na natin kung nagugustuhan niya. Hindi porket hahayaan natin, kinukonsinti na natin siya. Ani Trinity at umayos ng upo. Humarap siya kay Alex dahil magkaharapan na silang dalawa. Now Alex, can you be honest to me? Tanong ni Trinity. Natigilan si Alex. Napatingin siya sa asawa na seryoso ang muka. Bigla siyang nakaramdam ng kaba at may ideya na siya sa kanyang isipan. Love. Kinakabahang banggit ni Alex. Gusto kong marinig mismo sa bibig mo ang totoo. At ano ang sikretong tinatago mo sa akin? I know what that is. And I'm not mad or anything because I understand kung tinago mo sa akin. Ang gusto ko lang, malaman sa'yo mismo. Napakagat na ibabang labi si Alex. Hindi ko din inaasahan noong una, love. Na isa talaga ako mafia. At galing ako sa mayamang angkan. Nito lang inamin sa akin ni na mama ang totoo. At halos hindi pa ako makapaniwala. Pero ikinwento niya sa akin ng lahat. At dahil doon nalinawan ako. Nang makita niyang pinapakinggan siya ng asawa, ay nagpatuloy siya. Kahit na hindi ganong pag-uusap ang gusto niya, dahil sana ang nasa isip niya, mas mabuti kung sila lamang dalawa. I'm scared to tell you. Dahil alam kong oras na malaman mo ay mangingialam ka. At ayaw ko yun. Ayaw ko madamay ka sa kung anong responsibilidad ang haharapin ko. Ani Alex. Tanggapin mo. Pumayag ka sa kung anong posisyon ang binibigay nila sa'yo. Ani Trinity na ikinatigil niya. I know the story. Sa kauna-unahan. Alex, this time, face your responsibility. Harapin mo na ang matagal mong tinatakbuhan. Hinihintay ka ng trabaho mo. Hindi pwedeng hindi. Isipin mo na lang na maraming taon ka na nilang hinayaan na maging tahimik, maging normal at masaya. Habang sila gumagawa ng paraan para sa responsibilidad na ikaw dapat ang gumagawa. Nagkatitigan silang mag-asawa. Marami kang malalaman oras na tanggapin mo na. At nandito lang ako palagi, sa tabi mo, para gabayan at suportahan ka. Kaya huwag kang matakot sa kaligtasan ko, namin. Dahil hindi ko hahayaan na mapahama kami. Isa pa,
Once na tinanggap mo yon, mas lalo mo kaming mapoprotektahan sa kung sino man dahil may kapangyarihan ka na. Paliwanag pa nito. Hindi kita pinipilit kung ayaw mo talaga. I'm just saying this as your wife and the mother of your children. It's time for you to do it. Napaisip bigla si Alex sa sinabi ng asawa. Malalim man ito, pero malinaw sa kanyang isipan at ngayon pinag-iisipan niya ng mabuti ang lahat. Buong angka ng Saavedra ang makakasama mo kung sakali. Dagdag pa ni Trinity at ngumiti. Samantala, 4 months ago, habang nagluluto si Alex ng kanilang hapunan, ay biglang dumating ang kanyang ina. Agad siyang nagmano dito. Napansin niyang seryoso ang kanyang ina, kaya nagtaka siya. Ayos ka lang po ba, ma? Nag-aalalang tanong niya. Maupo ka muna, anak, at may mga kailangan akong aminin at sabihin sa'yo. Umupo siya sa isang bakanting upuan at magkaharapan sila. Alex, huwag ka sanang mabibigla sa mga aaminin ko sa'yo. Panimula nito. Nakinig namang mabuti si Alex kahit na pakiramdam niya ay hindi maganda ang sasabihin ng kanyang ina. Ang iyong ama ay galing sa isang mayamang angkan. Ngunit, nanatili siya sa kung anong buhay na meron ako. Mas pinili niya ako at ang buhay na hindi niya kinagisnan. At ikaw, Alex, ang unang apo ng kanyang ina. At ikaw ang susunod na mamamahala sa mundo ng mafia. Mafia? Nagtatakang tanong ni Alex. Ang angka ng iyong ama? At yung ama ay isang mafia at big boss. Ngunit iniwan niya ang posisyon niya. Ikaw ang bagong hahalili. Ngunit hindi ako pumayag. Ayoko mamulat ka sa totoong mundo ng iyong ama, kaya tinakas kita at pilit kitang tinago sa kanya. Huwag ka lang madamay. Ang gulo ng mundo niyo. Sa totoo lang. Ngunit dahil sa kapangyarihan na meron siya, nahanap niya ako. Napahinga ng malalim ang kanyang ina. At ngayon hinihintay ka na nila bilang pinuno nila. Bakit hindi mo agad sa akin sinabi, ma? Dahil ayaw kong magulo ang buhay mo. Mas pinili kong itago namin ng ama mo para hindi ka mapahamak. Alam kong wala kang ideya sa mundo ng mga mafia. Isa sa dahilan kung bakit mas pinili kong ilagay ka sa sitwasyon natin ngayon kesa sa sitwasyon ng ama mo noon. Naintindihan naman ang sinabi ng ina ni Alex. Sana ay maintindihan mo, anak. At kung magkakaroon ka man ng galit o tampo sa akin, naiintindihan ko at tatanggapin ko ng buong buo. Sana maisip mo na ginawa ko lang to dahil gusto kitang protektahan. Naiintindihan ko, ma. At wala akong galit sa inyo o tampong nararamdaman. Pero para sa akin, ma, mas gusto ko yung buhay na meron ako ngayon. Hindi ko kailangan ng kayamanan o ano pa man, lalo na ang posisyon. Napahinga ang kanyang ina. Hindi ko alam kung may magagawa pa ako para pigilan ang mga mangyayari. Dahil ang totoo niyan, pinagbigyan lang kami ng lola mo. Ngayon ay talagang hinihintay ka na nila. At alam kong nahihirapan sila kapag hindi mo pa tinanggap ang responsibilidad na humalili. Napatango na lamang si Alex at marami pang sinabi sa kanya ang ina na naging palaisipan sa kanya. At ngayon, hindi niya na alam kung ano ang gagawin. Nang bumalik siya sa kasalukuyan, ay narinig niya ang daing ng isang bata na bigla na lang natalisod. Agad siyang napaupo at agad na napatayo si Brian para lapitan nito. Are you okay? Malambing na tanong ni Brian. Nag-angat ng tingin ng bata sa kanya, pero agad ding umiwas. I'm okay, ani Angie. Don't cry, baby. Saad naman ni Brian, na ikinaismid ng isa. Hindi ako iyakin. Ani Angie, na umirap at pagkatapos punasan ng dugo sa kanyang tuhod, ay agad siyang tumayo at pinagpagan ng sarili. Pinagmasdan ni Brian si Angie na tumingin sa kanya. Bakit ka na naman nakatitig sa akin? Mataray na tanong ng batang babae. May problema ba? Wala naman.
I'm just not comfortable sa pagtitig mo sa akin. Dahil kahit hindi ako nakatingin ay ramdam ko. I'm sorry. Ayaw mo ba ng ganun? Dahil kung ayaw mo, hindi na kita tititigan ulit. Tingin na lang. Naitagilid ni Angie ang kanyang ulo. Ikaw ang bahala, pero hindi talaga komportable kapag tinitingnan mo ko. Nakakailang, and hindi ako sanay. Sorry again, baby. Forgive me. Ani Brian at hinawakan ang kamay ng babae. Namula naman ang pisngi ni Angie. Okay na. Hindi mo kailangang hawakan ng kamay ko. Ani Angie sa mataray na tono. Tumawa naman ng mahina si Brian. Marahan niyang hinila si Angie, palapit sa kanya, kaya napahawak naman ito sa kanyang dibdib. Ano bang ginagawa mo? At bakit ako ang kinukulit mo? Hindi ba halata gusto kita, baby? Hindi. At wala akong pakialam kung gusto mo ko. Hindi kita gusto. Pagsisinungaling ni Angie. Magsasalita sana si Brian nang lumapit ang kanyang mga magulang na kanina pa sila pinapanood. Hey, baby! Tawag ni Trinity sa anak na napalingon agad sa kanya. Nabitawan at napalayo din siya kay Angie na nakatingalang nakatingin sa kanyang mama. Mom, what are you doing here? Tanong ni Brian na bakas ang pagkairita. Bakit? Masama ba kung nandito kami, son? Ngumuso si Brian. Sayang diskarte ko, daddy eh. Mahinang tumawa si Alex. Oh, siya ba ang babaeng nagugustuhan mo at inaangkin mo agad kahit na hindi ka naman sure kung gusto ka niya? Nang aasar na tanong ni Alex sa kanyang anak. Daddy, akala ko ba anak mo ko? Pero ba't ganyan ka naman sa akin? Dapat support ka eh. Ani Brian. Ginulo ni Alex ang kanyang buhok. Masyado ka kasing chancing, anak. No-off ang isang babae kapag ganyan. Dapat may consent muna bago mo siya yakapin o hawakan ng kanyang kamay. Ani Alex. Ngumuso at nag-cross arms pa si Brian. Pero sabi ni Grandpa dapat ganun. Kasi sabi niya mas nagugustuhan daw ng babae kapag nagkukusa ang mga boys. Umiling si Alex. Pero dapat, kailangan mo pa ding tanungin. Tumingin si Brian kay Angie na pinagmamasdan sila. Baby, meet my parents and they will be your parents too soon. Napahalakak si Alex, napailing naman si Trinity. Hello po. Magalang na bati ng batang babae. Nako, magalang na bata. Mukhang hindi ka pwede sa kanya anak dahil mahinhin siya. Madaldal ka naman. Maiingayan siya sa'yo. Biro ni Trinity sa anak. Mommy naman, wag mo naman ako ganyan sa crush ko. I'm just saying the truth, anak. O siya, mamaya na yan. Tara na sa loob at ikaw anak, wag mo siyang masyadong kulitin kung ramdam mong ayaw niya. Tanging pagnguso na lamang ang ginawa ni Brian. Inalalay niya si Angie sa paglalakad. Grabe ang anak natin, love. Talagang manang-mana sa'yo. Hindi lang sa akin kundi sa'yo din. Pareho silang natawa. Masaya naging araw nila at ginala nila sa kung saan-saan ang bata na bakas ang tuwa sa mga muka. Isang linggo ang lumipas. Pupunta si Alex sa Trinity sa mga lolo at lola ni Alex na naghihintay sa kanila. Pinahabilin muna nila ang mga bata sa mga katulong. Alex, it's time. Huwag ka mag-alala, hindi kita iiwan. Tandaan mo ang mga sinabi ko sa'yo na palagi kitang aalalayan. Ani Trinity at hinawakan ang kamay ni Alex. Don't be nervous. Choice mo pa din kung tatanggapin mo. O hindi. Magkahawa kamay silang pumasok sa loob ng mansyon. At ramdam na agad nila ang kakaibang atmosphere sa paligid. Ma'am, sir, sumunod po kayo sa akin at dadalhin ko kayo kina madam at sir. Anang isang babae na lumapit sa kanila na naka-half mask. Sumunod naman agad sila. Itinapat nito ang kanyang palad sa pader at kasabay nun na yung pagbaba nila sa ilalim ng lupa o sa madaling salita, underground. Umalingaw-ngaw agad sa mga ilong nila ang iba't ibang amoy ng usok pero pumasok sila sa isang silid kung saan nakita nila ang hindi pamilyar na tao sa kanila, lalo na kay Alex.
Sila ang angkan mo, sa side ng iyong ama Alex. Lumapit sila sa mahabang lamesa. Maupo kayong dalawa, sabi ng lola ni Alex na si Doña Lita. Inalalayan muna ni Alex ang asawa na paupuin ito. Hindi na natin patatagalin ang usapan na to, lalo na at nasabi na naman ng nanay mo ang lahat. At alam ko na din na maraming tanong sa isipan mo. You can speak now, Alex. Free kang sabihin lahat ng mga gusto mong sabihin. Anang kanyang Lola Lita. Magandang araw po sa inyong lahat. Hindi ko alam kung kilala niyo ako. Pero sa totoo niyan, ngayon ko lang po kayo nakita. At hindi ko alam kung anong posisyon ang meron kayo. Pero nais ko po sanang respetuhin niyo ang magiging desisyon ko na malalaman niyo. Kung talagang leader ang tingin niyo sa akin ay maiintindihan niyo. Napalingon si Trinity sa kanya na pinisilang kanyang palad. Kaya mo yan, mahinang sabi ni Trinity. Napahinga muna si Alex. Hindi ko po matatanggap ang posisyon na matagal nang naghihintay sa akin. Ang pagiging big boss ng mafia ng aking pamilya. Paumanhin po. Diretsahang sabi ni Alex. Nagkatinginan ng ibang naroon. Sa paraan ng tingin nila, ay alam na agad ang pinapahiwatig ng isa't isa. Nais ko po mabuhay ng maayos. Nakasanayan ko na kasing mabuhay na meron ako ngayon. At kung ano yung kinagisnan ko, payapa, walang gulo, tahimik. Hindi ho dahil baliwala na sa akin ang lahat. Mas iniisip ko po ang aking asawa at mga anak. Kaya ko silang protektahan ng sarili ko. Magalang na sabi ni Alex. Napangiti ng palihim si Trinity. Proud na proud pa siya sa kanyang asawa. Is that your final decision, apo? Tanong ni Doña Lita, kaya napatingin si Alex sa kanya. La, alam niyo naman po noong una pa lang na ayaw ko. At kahit na binigyan niyo ho ako ng oras para mag-isip, hindi po nagbago ang desisyon ko. Wala din po akong balak na alamin kung ano bang meron sa mafia world na dapat kong pamunuan. Ngumiti ng maliit si Doña Lita. I see. Mukhang hindi na talaga magbabago ang isip mo. At wala na ako. Wala na kami magagawa para dyan. Hindi ka namin pwedeng pilitin sa ayaw mo. But still, I'm so proud of you, apo. Natapos ang usapan doon. Si Doña Lita na ang kumausap sa mga kasapi ng kanilang mafia gang. At pinaliwanag lahat ni Alex ang mga dahilan at ilang beses siyang humingi ng pasensya. Malalim na buntong hininga ni Alex. Para kang nakawala sa kulungan ah. Grabing buntong hininga naman yan. Ani Trinity na yumakap sa kanyang bewang. Humalakak ng mahina si Alex at marahang hinaplos ang buhok ni Trinity. Hindi na ba talaga magbabago ang isip mo, mahal? Mas mapoprotektahan. Napatigil siya sa kanyang sasabihin nang putulin nito ni Alex. Kaya ko kayong protektahan, love, nang walang kahit na ano. Marami na din ako nalaman tungkol sa mafia at narinig mo naman din ang dahilan ko kung bakit ayaw ko talagang mamuno. Mahal na mahal kita, Alex. Pangako, kahit anong mangyari hindi kita iiwan. Sinapo ni Alex ang kanyang muka. Pangakong poprotektahan ko kayo, love, ng sarili ko. At wala akong pakialam kung ako pa ang mapahamak. Basta wag lang kayo ng mga anak natin. Mahal na mahal kita. Trinity Lutheran sa Avedra Ponsalan. Malambing na sabi ni Alex. Pinagdampi nila ang kanilang labi at hindi nila alam na may nanonood pala sa kanila nang may ngiti sa labi. Iyon si Doña Lita na nanonood sa screen. Si Alex ang nagpapatunay na hindi niya kailangan ng kahit anong yaman at kapangyarihan para maprotektahan at mabuhay ang kanyang asawa at anak. Naging desidido siya sa kanyang desisyon. Mas pipiliin niyang maging masaya kasama ang sariling pamilya sa isang tahimik na bahay at tahimik na pamumuhay. Alam niyang marami siyang kakaharapin bilang haligi ng tahanan. Pero dahil nandiyan ang asawa niyang si Trinity, ay alam niyang hindi siya nag-iisa sa laban. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang
Alex, Real Identity. Written by Eshang. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!